Sipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating. Ng ating walang gutom program. Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ng serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino. Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi. Meron na ring balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata. Sa 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado. These are the underserved areas. Walang branch ng bangko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila. Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Tahanan ng OFW. Handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Programang maghahatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW. Programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyo pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Kakdak, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang Tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayon din sa Radyo Pilipinas World Service.
Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-aabot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Ayan, kumusta kabayan? Tuloy po kayo sa tahanan ng OFW hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers. Magandang araw sa lahat ng OFW sa anong panig ng mundo. Mula sa DMW Strategic Communication Service, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita, Jel Miranda. At ako naman si Oning Miranda, narito na ang programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programa laan para sa ating mga bagong bayani. Ang ating programa ay masusubaybayan tuwing Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon live dito sa Radio Pilipinas 1 at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. At sabayan din tayo napapanood sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 to 49. Magandang araw, Onin. Magandang araw, Jel, at syempre mas espesyal ang araw na ito dahil ipinagdiriwang natin ang Mother's Day. Yes. Tumako tayo sa serbisyong DMW. Serbisyo DMW. May agarang tulong na maaring malapitan ang mga OFW at kanilang pamilya sa oras ng pangangailangan sa pamamagitan ng Action Fund ng Department of Migrant Workers na kakaloob ng pinansyal na ayuda para sa mga apektadong OFW at sa kanilang mga kaanak. At para sa kababayan nating pumanaw na si Charity A. Ortega, dating domestic helper sa Saudi Arabia, kasama po natin dito sa ating programa ang kanyang anak na si Efren Limoran Jr. Magandang araw, Efren. Ayan, bati ka. Good afternoon po. Efren, maaari mo bang maibahagi ko ano naging sitwasyon ng inyong pamilya matapos pumanaw yung ina na si Charity? Yung mga sakit po na puro alaala na mga pangarap po na di po natupad dahil po yun po na sa hindi na sang nangyari na stroke po si mama na ayun po, na hospital po. Ilan taon ka na ba, Efren? 18 po. 18. So, Bata nung pa mamatay talaga. ang nanay mo, ilan taon ka? Ay, 17. So last year siya namatay, oo. So, of course, nagkakaloob ng tulong ang DMW. Para sa'yo, gaano kahalaga itong ipagkakaloob sa inyong tulong? Para sa pag-aaral ko po. Kasi nahinto na po sa college po dahil po sa kinulang po ng financial para sa tuition po. Kaya pag makukuha ko po yung sa financial assistance po, malaking tulong po para makapagpatuloy at makapagtapos po ako. So, uli lang lubos ka na Apo. At ang pangarap niya, Onin, pangarap talaga ng nanay niya ay makatapos siya ng pag-aaral. Alright. Ano bang kurso mo? IT po. IT. Yes po. Naku, sayang. At tama-tama at mabibigyan ka ng magkakatong makapag-enroll ulit sapagkat narito ang tulong ng DMW mula sa Action Fund. Anong nais mo ipabot na mensahe at para sa iba pang pamilya ng OFW na maaaring dumaranas din ng parehong pagsubok? Una po sa lahat, nagpapasalamat po sa bumubuo po ng ng DMW at ayun po. At syempre itong fund assistance na ibigay sa iyo, of course magagamit mo sa iyong pag-aaral. Bukod doon, maitataguyod mo rin yung iyong buhay. May plano ka rin ba magsimula ng negosyo sa tulong ng pinagkaloob sa iyo? Ang bala ko po mag-call center po. So magiging working student ka. Sa tatapusin po muna ang kolehiyo. Alright. Alright. Sige, baka may iba ka pang mensahe at mayroong nanonood sa iyo sa pagkakataon na ito. Okay na po. Wala na po. Alright. Maraming salamat, Efren Limoran Jr. Dumako tayo sa Ikwento Mo Kabayan. Thank you po. Sa panahon ngayon, marami na ang mga nanay ang naghahanap ng negosyong maaaring simulan kahit nasa loob lang po sila ng tahanan. Yes. Via? Ano nga ba kasunod yan? Oo. Isa sa mga nagpatunay na posibleng magtagumpay sa home-based business ay ang What's Your Flan International na nakilala dahil sa mga natatanging leche flan
Creations. Of course. At sa pagkakataong ito, kasama po natin si Chef Princess San Diego, dating OFW at co-founder ng What's Your Flan International. Magandang araw, Chef. Magandang araw sa inyo, Miss Jed and Sir Oni. Paano ba, Miss Chef, paano nagsimula yung journey bilang entrepreneur? Paano buo ang konsepto ng What's Your Flan? Bago po ang What's Your Flan, meron akong 14 businesses before na hindi nag-work out. 14? 14. Yes. And then si What's Your Flan po, nagsimula kasi si What's Your Flan ng Vermont, November 2016. Actually, iba po yung talagang ibebenta ko noon, pero nung chinek ko yung online, napakadami na. Dahil favorite ko yung leche flan. Nako. Walang Paborito rin yan. Paborito na ng madami Paborito yan. natin lahat, Oo. yes. And uso po yung matcha noon. Naisipan ko na gumawa ng produkto, pinagsama yung matcha flavor, leche flan, and I started What's Your Flan po ng 1,000 pesos capital. So, pinost ko lang po siya para lang ipakita na, may nagawa akong kakaiba. Pero yun po, maraming nag-inquire hanggang sa naging negosyo na po siya. Ayun. So, kilala kayo sa iba't ibang unique leche flan flavors. Yes po. Paano ba ibabahagi yung ilan sa mga best-selling at kakaibang varieties ng inyong produkto? Siyempre po, hindi mawawala yung mga local flavors natin. Ube, number Ube. 1. Keso, mangga. Meron kami yung buko munggo, leche flan. Oy, Sarap buko yan. munggo. Naalala ko yung ice buko nung araw na Yun po. yun ba ang pinanggalingan? Very Pinoy, di ba? Oo. Pero paano yung naisipan talaga na mag-drive dito sa different flavors na ito na talagang patok sa mga Pinoy? Yun po, kasi ang concept talaga, gusto ko na makilala kami bilang nagmo-modernize or innovate ng leche flan para mas kakaiba siya. Correct. So, bilang chef, yun po, nagamit ko po yung skills ko. I started po ng mga Filipino flavors muna na kilala ng Pilipino para hindi po mahirap ibenta din. Alright. Nagsimula ka November of what year? 2016 po. 20 10 years na this. 10 10 years. years. Okay. So, tagumpay talaga na maituturing natin ang iyong negosyo dahil kumbaga 2026 na malakas pa rin ang iyong produkto. Opo. Awa ng Diyos, umabot po kami to 14 countries na, and marami rin tayong natulungan at nabigyan ng opportunity dun po sa home-based business model namin na karamihan mga OFWs din po. Yun. Yun yung maganda, no? Nakakatulong pa tayo. Of course, from former OFW to other OFWs. Yes po. Pero chef, bakit maganda na magkaroon ng negosyo na home-based talaga and food ang industry? Kasi pwede naman po talagang gawin sa bahay. Lalo na ngayon, ang era natin online. Basta Yes. may cellphone ka, may ref ka, meron ka nang pwedeng gawin sa bahay na pwede mong simulan kahit sa maliit na kapital. And then social media pa. Social media na libre lang po Word of mouth, gumawa ka lang ng video, mag-trending ka, and dire-diretso na po yan. Unlike before, hindi ganun kadali pag nagsimula ka ng negosyo. Oo. Ngayon, madali na because of online platforms. At para sa mga interesado sa What's Your Flan business, paano sila maaaring matulungan at ano yung mga dapat nilang gawin sa umpisa? Okay po. Pwede nila ako i-message sa Facebook. Actually, may mga program po kami sa mga OFW, lalo na ngayong may crisis. Yes. So, whatever budget po ang meron sila, kung gusto nila magsimula sa mababang kapital or pang long term, mag-message lang po sila sa amin sa What's Your Flan main or through Viber and WhatsApp. Number po namin, okay lang po ibigay? Yes, ma'am. Opo, 0916-497-8876. 0916-497-8876. Ayun. Oo. And pag magkano ba yung pwede nilang simulang puhunan? Meron po kami mga reselling packages. Starts sa 2,000 pesos. Pero meron po kami mga pang long term, yung magiging branch partner namin sila or yung sila na mismo yung gagawa. Starts at 30,000 pesos pataas, pero yun nga po, open kami for installment, and meron po kaming programa sa mga OFW na they can start with a certain capital po. Ayun, maganda yun. May sarili ng programa ang What's Your Flan. Correct. At ang kailangan lang gawin ng ating mga kababayan, partikular na mga OFWs, bumili, mag-avail nitong Correct. plano na At ito. kung wala kayong plan, ito. Meron ng What's Your Flan. Oo, di ba? And of course, since sineselebrate natin ang Mother's Day, ano po ang inyong mensahe sa mga kababaihan at sa mga nanay, na mga OFW na alam natin madiskarte sila, pero paano sisimulan yung isang bagay na gusto nila talagang magkaroon ng magandang bunga? Kailangan po nilang simulan lang. Kung meron silang idea, sabi ko nga, eto nga, leche flan lang, pero lumaki. Umabot Tama. ng ibang bansa. Kailangan lang po nilang magtiwala sa sarili nila. And syempre, minsan kailangan din po talaga ng guidance or mentor. That's why we have our
programs with DMW, and andito rin po kami ng mga naging successful sa pagnenegosyo na willing to help and mentor them as well. Alright. Ilan na ba ang franchising nyo? Di ba tumatanggap kayo ng mga Franchisees. ng mga nagnenegosyo? At this point in time, gano'n na kalaki? Pinagkatiwalaan na po kami ng more than 1,000 partners Wow. across the Philippines and 14 countries po. Naku ma'am, parang naalala ko lang yung huli nating interview sa inyo na sabi nyo nung mga nakakaraan, 900 pa lang. Pero ngayon, 1,000 na, napakabilis ng panahon at talagang bunga itong inyong Master Plan. Chef, baka meron kang message sa ating mga taga-subaybay. Opo, sa mga ating taga-subaybay at mga nanonood ngayon, tibay lang na loob. Alam ko, marami tayong pinagdadaanan ngayong krisis, pero hindi po mawawala ang problema. Ang kailangan natin gawin, magdasal at humanap ng solusyon dahil meron at meron po yan. Tiwala lang po tayo sa sarili at sa Diyos. Once again, saan ka pwedeng makaugnayan sa mga interesado sa What's Your Flan? Pwede rin po nila ako makontak sa Facebook ko po. I-search lang po nila Chef Princess San Diego or through Viber and WhatsApp 0916-497-8876 po. Thank you so much, Thank you so Chef, much. sa muling pagkakataon na nagkasama Thank tayo. you. At hopefully, magkita pa tayo sa different events naman natin. Yes po. Thank you, Miss Jalen Sir Oni. Thank you so much. Ayan, nakasama po natin mga kaibigan, si Chef Princess San Diego ng What's Your Flan. Dumako na tayo sa isa pang Ikwento Mo, Kabayan. Ikwento mo, kabayan. Naunahang idinaos na Saudi Arabia ang PhilCom Film Fest, isang pagtitipon na nagbibigay pugay sa talento at mga kwentong Pilipino sa pamamagitan ng pelikula. Alright, sige. Habang inaayos pa yung ating... Isa sa mga tabok dito ang award-winning film na Leia. Leia. Itong Leia ang bagong bayani na tumatalakay sa sakripisyo, pagmamahal at paghihirap, pagpupugay natin ito sa ating mga magulang o mga nanay na OFW at makakapanayan natin maya-maya lang yung ating kababayan dyan sa Saudi Arabia na si Dave Chavez. Ayan. Alright, ready At na si Dave Chavez nandiyan sa linya natin. At yun na nga, isa sa mga tampok dito, yung award-winning film na Leia, ang bagong bayani na tumatalakay sa sakripisyo, pagmamahal at karatagan ng isang OFW o isang inang OFW para sa kanyang pamilya. Alright, makakakwentuhan natin ngayon si Dave Chavez, ang founder ng PhilCom Film Fest sa Saudi Arabia. Magandang araw, Dave. Hello po, magandang hapon dyan sa Pilipinas. Magandang umaga naman dito sa Saudi Arabia at sa lahat ng tagapagsubaybay ng inyong programa, isa po mapagpalang araw, at sa lahat ng mga mami, nanay, mama at lahat ng ulirang ilaw ng tahanan all over the world. Isa pong mas happy Mother's Day. Yes, very happy si Dave, no? Sarap talaga ng taas ng energy. Okay, Dave, bilisan na lang natin. Paano nga ba nagsimula ang iyong journey bilang OFW sa Saudi? Okay, nag-Saudi po ako way back 2016. Isa po akong tagapunas ng lamesa sa isang restaurant dito. Tapos nagtuloy-tuloy po yung journey ko. Actually, wala po akong alam tungkol sa Filipino community or sa mga samahan ng mga OFW dito. Tapos nagkaroon po ng pandemic. Nagsara po yung restaurant na pinapasukan ko. Siguro naging way din ni Lord na ipapasok ako sa Filipino community para hindi ako masyadong ma-depress. Actually, ang Filipino community, maraming mga samahan dito. May mga sports, may pageantry, iba-ibang samahan na nakakatulong para kahit paano ay maiwasan ng mga OFW yung kanilang mga pagka-homesick or kung anumang pinagdaraanan nila. So, napasok ako pagkatapos ko maging waiter, tagapunas ng restaurant, napunta naman ako sa fashion industry. I'm working as a graphic artist. And ayun, nag-start ako bilang stand-up comedian. Naging kahit papaano is naging bukas ng Saudi Arabia sa mga ganong klase ng mga programa. Alright, pero bilang organizer ng kauna-unang PhilCom Film Festival sa Saudi Arabia, ano ba yung naging inspirasyon mo para buuin ang proyekto ito? Ayan, so nasabi nyo nga po na ang PhilCom Film Festival ay kauna-una dito sa Saudi Arabia. Bali, aktibo na rin ako sa iba't ibang organisasyon dito sa Saudi Arabia, pero
gusto kong bumuo ng isang programa na mas malilinang ang talento ng aking mga kapwa OFW, hindi lang sa pageantry, hindi lang sa mga sports, kundi meron tayong meron akong mga kakilala mga videographers, and nakikita ko sila lagi sa event, behind the scene lang sila, pero naisip ko meron silang talento na pwede pang ilabas, at naniniwala ako na ang bawat OFW, lahat ng umaalis sa Pilipinas ay meron kanya-kanyang bit-bit na kwento, meron diyang gusto mag-move on, merong mga kwento, merong mga nag-OFW dahil gusto nilang maging makatulong sa kanilang pamilya. Meron ding mga nanay na handang magsakripisyo para sa kanilang anak. So naniniwala ako na yun nga, lahat ng OFW ay may iba't ibang kwento. Ang Philcom Film Festival ay hindi lang kompetisyon, ito rin ay way para maipakita naming mga OFW kung ano yung mga stories namin. Pero ano yung challenge? Siyempre, hindi naman agad-agad talaga, di ba, positive tayo sa paggawa ng isang proyekto. And lalo itong mga involved doon sa film fest ay mga OFW na hindi naman talaga filmmaker, di ba? Okay, first and foremost po, just for the information of everyone, ginawa ko po ang Film Fest. Mag-isa lang po ako. Wala po akong kasamang miyembro, wala pang organizers, just me, myself alone. Binubuo ko lang yung konsepto, pero marami pong mga sponsors na bumaback up na sa akin. Nung nakita nila, ang pinaka-challenge is, nasa gitna kami ng paggawa ng film, gumigera po, kalagitnaan niya ng war dito sa Gulf countries sa Middle East. So sobrang hirap. At the same time, yung sabi nyo nga, hindi naman sila mga filmmakers. So ibig sabihin, meron po kaming kanya-kanyang mga trabaho na may mga trabaho kaming ginagampanan. So parang nagiging nagiging libangan. At the same time, sobrang hirap lang niya dahil unang-una dito sa Saudi marami pong restrictions. Tama. So kung makita niyo sa mga video, marami po diyang hindi talaga nila maibigay yung kanilang gustong ibigay dahil nga sa mga restrictions. At the same time, tumagal po ito, na-move namin ang na-move because of the gera and because of the schedule. Sobrang challenging niya, pero grabe yung naging resulta. Kahit mga malalaking brands nakasuporta sa amin. Even the Philippine Embassy supported this event. Kasi yun nga, ito yung pinaka-kauna-unahan and nakaka-inspired naman talaga yung event na to. Napakaganda at kauna-unahan mo nagawa yung pagkukwento, sa buhay ng pelikulang, yung mga pelikulang ganyan, di ba? Pero gaano kahalaga yung pelikula at storytelling sa pagpapakita ng tunay na buhay at karanasan ng mga OFW? Ang mga OFW kasi naniniwala ako na mga OFW ay mga sinungaling pagdating sa pamilya nila. Sinungaling in a way na sasabihin nila na, we're okay here. Tama. Pero sa totoo, grabe yung tinatago nila. Kung makikita niyo sa pelikula ng Leia, which is the grand winner, tinatago niya lahat ng sakit, lahat ng literal na pananakit. Tinatago niya yun, sinasabi niya okay lang lahat para mag-sacrifice for the future ng kanyang mga anak. And naniniwala ako na yung Leia na yan is hindi lang Leia. Napakaraming Leia dito sa Saudi Arabia. Napakaraming ina, napakaraming ulirang ina, nagtitiis, nagsasakripisyo para sa kanilang anak. And so the film festival, it's not just a competition. Actually, our theme is celebrating talent and Filipino stories. And I believe that hindi lang sa Saudi Arabia, bagkus sa buong mundo na merong OFW, meron silang kanya-kanyang kwento, iba't ibang kwento na pwede naming ipapanood sa mga kapwa namin OFW. And it will inspire more. Itong Leia, feeling ko hindi lang namin na ilathala ang buhay ng isang OFW ina, kundi nagbigay din kami ng inspirasyon sa napakaraming OFW. Pero Dave, ilan ba yung entries dito sa Film Fest? Okay, officially the entries are 8, but because of what happening nga sa Gulf country, hanggang nahirapan na kaming bumuo, naging 4 na lang po sila dun sa final. So, we have 4 entries, which is Pats, Bagong Bayani, Leia, meron kami hanggang sa magsawa in Philcom Showbiz. But next year, we are aiming for bigger. And ayun, nakipag-coordinate na rin ako sa mga sinehan dito. Mapapalabas rin namin sa sinehan next year. And mas malaki pa yung plano namin. Kasi nung binuko tong film festival, hindi naman ako nag-expect na kahit itong nangyayari ngayon, itong interview na to, wala to sa inisip namin. Like,
i-survive lang natin tong show, itong event na to, tapos na yun. But there are a lot of recognitions ngayon natatanggap namin. And so, yeah, we're planning for more better and bigger film fest next year. Wow, yun ang maganda, no? Di ba, meron na tayong mga partners kasi obviously nakita natin yung tagumpay. And personally kami, kung bakit nandito ka sa pagkakataon na ito, dahil nakita rin namin na napakaganda nitong proyekto na ito, why not ipaalam pa natin sa mas nakararami na meron pong ganitong platform. Of course, sabi mo nga, nagsimula kang mag-isa ka lang eh. And hopefully, meron ka ng bigger team since gusto mo pa ng mas malaki by next year. Yeah, actually last night I had a first meeting with the officers of the Best Production. So that's the name of the organization that I have. So meron po akong 4 na kasama, si Ma'am Joanna, Sir Richard, si Harley, and si Sir Danny. Kasi bukod po dito, bumubuo pa rin kami ng iba't ibang mga events. And this year, I will have the Little Miss something na pageant for kids naman na ipapadala namin sa China. But still, itong film festival ang isa sa magiging legacy namin. Gusto ko kapag umalis na ako sa Saudi or nag-for good na kami, isa ito sa maalala at ipagpapatuloy ng mga OFW sa mga susunod pang henerasyon. Parang ano mo na to di ba? Legacy, ika nga. Pero ang plano mo ba, Dave, magstay pa sa Saudi? Gaano katagal? Sa totoo lang po, wala pa akong planong umuwi ng Pilipinas. Nag-enjoy pa ako ngayon sa Saudi Arabia. Nagbigay ito at nagbukas ng napakaraming oportunidad sa akin. Kaya naman nandito pa rin ako. Hindi lang sa akin, sa mga kasamahan ko rin sa napakarami pang OFW. But still, sabi nga sa kanta ni Gary V. Bayon, yung babalik at babalik ka rin. Correct. Pilipinas yung aking bansa. Gusto ko sana kantahin pero wag Yes. Pero Dave, ano ba ang plano mo para sa mga susunod pang panahon dyan sa Saudi Arabia? Meron pa bang mga pelikula ang mapapanood? Ibang tema, ika nga. Yes po, so yun po next year dahil mas marami po yung naging interesado ngayon right after the celebration of the first Philcom Film Festival, mas maraming taong lumalapit sa akin na gusto nilang sumali. So sabi ko nga mas palalakihin ko ang connection namin, mas pagagandahin namin yung programas, mas papadamihin ko pa yung platform kung saan makakaabot pa to sa napakaraming OFW. So that's our plan next year. Alam ko mas marami pang pelikula ang sasali, mas marami pang kwento ang maibabahagi ng aking mga kapwa OFW. Paano yan? Focus ka na ba dito sa production or sa events? I have my day job din po. Still, I have my day job. At nagagawa ko pa rin naman lahat-lahat ng aking trabaho at ang aking mga ganap sa buhay. So, ayun, just time management. And yeah, that's Sanay life naman tayo here. mga Pilipino dyan, di ba? May mga multitasking, kayang-kaya natin yan. Alright, Dave, baka meron ka pang gustong batiin at ano ang mensahe mo para sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo, and I'm sure marami kang kababayan dyan na nakatutok sa'yo ngayon. Yeah, may mga kasama po kami. Actually, yung producer and director ng Leia ang Bagong Bayani, magaganap ang kanyang kasal ngayong araw mismo. Wow, So the whole team is here. congratulations! Nandito sila. Kung makikita nyo sa harapan ko, mga bridal Pwede gown siguro, and all. sana makita natin sa camera. Anyways, go on. Yeah. So, gusto ko lang pong batiin ang lahat ng sponsors ng Philcom Film Festival, sa lahat ng mga tao at organisasyon at mga brands na nagtitiwala sa akin. Maraming salamat sa inyo. Sa family ko dyan sa Pilipinas, sa lahat ng aking mga friends, and of course, sa lahat po ng OFW all over the world. Mag-ingat po kayo and magpakatatag lang kayo bilang tagapag-provide sa inyong mga pamilya. Lahat po ng pinapagdaanan natin ay kayang-kaya. Just all you need to do is to pray always. Yun lang po. Maraming salamat sa pamunuan ng Department of Migrant Workers sa Radyo Pilipinas at sa inyo po. Maraming salamat for inviting me here. Maraming salamat, Dave Chavez, ang founder ng kauna-unang Kingdom of Saudi Arabia Philcom Film Festival. Alright, good luck, Dave. Maraming salamat, Dave. Thank you so much. Ayan, napakaganda ng kwento, 'di ba? Nakakatuwa dahil hindi mo kalain may mga OFWs na ganito, yung parang nagiging hinga nila ito, yung paggawa ng pelikula or kahit pa sabi mo entertainment, pero in a way nakikita natin sa mga istoryang binubuo nila yung tunay na buhay ng isang OFW. At doon mo makikita yung kahalagahan ng paggawa ng pelikula dahil una sa lahat, hindi naman talaga mga filmmakers ang mga ito eh. Hindi naman talaga sila mga artista. Correct, oo. 'Di ba? Wala sa kanila ang
naisip siguro nung mga unang panahon na magagawa nila itong gantong kwento. Oo. Actually, kung nakita mo yung clip na pinapakita natin kanina, yun yung winning film na Leia. Grabe yung iyak ng bata. Hindi artista yun, pero talagang madadala ka sa iyak na nung paalis na yung kanyang nanay. Anyway, marami pa po tayong mga balita at impormasyon. Diyan lang po kayo magbabalik agad ang tahanan ng OFW. Pinaplano mo na ba ang susunod mong bakasyon? Bakit hindi mo subukang pasyalan ang mga karatig bansa ng Pilipinas dito sa Southeast Asia? Alam mo bang visa-free ang pagbiyahe nating mga Pinoy sa mga bansang kasapi ng ASEAN? Sa visa ito ng ASEAN Framework Agreement na pinagtibay noong 2006 na naglalayong gawing mas madali ang paglalakbay ng mga mamamayan sa loob ng rehiyon. 14 hanggang 30 araw. Depende sa bansa, pwedeng mamasyal nang hindi na kailangan ng visa. Bawas hassle, di ba? Bukod sa mas madaling proseso, pinalalakas din ng naturang kasunduan ang ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia sa pamamagitan ng mas bukas na daloy ng kalakalan, mas matibay na ugnayan ng mga mamamayan at mas masiglang turismo. Kaya ano pang hinihintay mo? Ihanda na ang passport at maleta at simulan ang iyong ASEAN adventure. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Sa ASEAN, ikaw ay secured. Dahil sa 3 haligi na pinapanatili ang kapayapaan at ugnayan sa rehiyon at kapitbahay nating mga bansa, nagtutulungan ang bawat kasapi sa ASEAN sa pagbabantay ng karagatan at pagharap sa sakuna. Sa pagkakaisang ito, mas nagiging matatag ang pagkakaibigan ng mga bansa at napapanatili ang kapayapaan lalo na sa West Philippine Sea na madalas may tensyon at pangamba. Sa pamamagitan ng mga pulong tulad ng ASEAN Regional Forum o ARF at ASEAN Defense Ministers Meeting o ADMM, mas tumitibay ang usapin sa seguridad, napapalakas ang depensa ng bansa laban sa panlabas na panganib at problema. Malaking tulong sa Pilipinas ang pagiging kasapi ng ASEAN para sa ating ekonomiya. Dahil sa mas bukas na kalakalan, mas madaming paraan upang kumita. Sa ilalim ng ASEAN Free Trade Area o AFTA, mas madali ang bentahan at palitan ng mga produkto tungo sa maayos na hanap buhay at kaunlaran ng ating bansa. Hindi lang sa kalakalan, dumadami rin ang puhunan at tumitibay ang tiwala ng mga dayuhang mamumuhunan dahil sa matatag na ugnayan at samahan. Bunga nito, mas napauunlad ang mga infrastruktura at tuloy-tuloy na pag-asenso ng mamamayan. Sa tulong ng ASEAN, mas matatag ang ekonomiya at mas maliwanag ang ating kinabukasan at pag-asa. Malaking tulong din ang mga scholarship at training ng ASEAN handog sa ating kabataang Pilipino. Nagbibigay ito ng bagong kaalaman at karanasang tunay na panalo. Sa programang ito, mas lumalawak ang kanilang kaalaman at pangarap para sa bansa. Nauhubog ang mga kabataang magiging lider na may malasakit sa rehiyon at kapwa. Mas nakikilala rin ng mga Pilipino ang kultura, wika at tradisyon ng ating mga karatig bansa. At sa pagkakaunawa,
mas tumitibay ang pagkakaibigan at pagkakaisa sa buong ASEAN at Asya. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang walang Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas. Samantala, narito na ang mahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW. Balitang DMW. Nagsagawa ng espesyal na film screening ang Philippine Embassy sa Washington, D.C. Tampok ang dokumentaryong Faith Healers na nagbibigay pugay sa mahalagang ambag ng mga Pilipinong manggagamot sa Estados Unidos. Dumalo sa nasabing screening ang iba't ibang lider ng Filipino community, healthcare professionals at mga kinatawan mula sa akademya upang kilalanin ang naging papel ng mga Filipino-American doctors sa pagpapalakas ng healthcare system sa Amerika. Tampok sa dokumentaryo ang kasaysayan, sakripisyo at dedikasyon ng mga Pilipinong doktor na nagsilbi sa iba't ibang bahagi ng Estados Unidos sa loob ng maraming dekada. Kasabay nito, binigyang diin din ang kahalagahan ng pagkilala sa kontribusyon ng mga migranteng manggagawang Pilipino, lalo na sa larangan ng medisina at pangangalagang pangkalusugan. Sa ibang balita, ibinahagi ng Department of Migrant Workers o DMW ang tunay na kalagayan at araw-araw na buhay ng mga Pilipinong seasonal aqua farm workers sa South Korea sa pamamagitan ng isang espesyal na feature na isinalaysay ni Labor Attaché Rosemary Duques. Sa naturang feature, ipinakita ang hirap at sakripisyong dinaranas ng mga Pilipinong manggagawa sa aqua farm industry sa Wando, South Korea. Maagang gumigising ang mga manggagawa para simulan ang kanilang trabaho sa ilalim ng malamig na panahon at mahirap na kondisyon sa dagat. Kabilang sa kanilang mga gawain ng pag-aalaga at pag-aani ng iba't ibang yamang dagat na pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan sa lugar. Layunin ng feature na maipakita ang dedikasyon at pagsusumikap ng mga overseas Filipino workers na patuloy na nagsasakripisyo para mabigyan ng mas magandang buhay ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa iba pang balitang DMW, mas pinalapit sa mga overseas Filipino workers sa OFW sa Northern Italy ang usapin tungkol sa kanilang mga karapatan at legal na proteksyon matapos magsagawa ng Judicial Forum ang Migrant Workers Office o MWO Milan kasama ang mga maestrado ng Korte Suprema ng Pilipinas. Isinagawa ang forum sa Philippine Consulate General sa Milan, Italy, kung saan tinalakay ang iba't ibang usaping legal na may direktang epekto
ito sa mga OFW at kanilang pamilya. Ayon sa MWO Milan, mahalaga ang naturang forum upang mas maintindihan ng mga OFW ang kanilang mga karapatan at mga legal na remedyo habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Itinuturing ding makasaysayan ang aktibidad dahil ito ang kauna-unahang legal forum ng Korte Suprema para sa mga OFW na isinagawa sa labas ng Pilipinas. Pinalalakas ng Pilipinas at India ugnayan pagdating sa proteksyon at pamamahala sa migrant workers matapos magsagawa ng bilateral talks ang dalawang bansa sa New York. Nagpulong sina Secretary Hans Leo Kakdak at Kirti Vardhan Singh sa sidelines ng International Migration Review Forum at tinalakay ang posibleng kooperasyon sa labor migration governance, kabilang ang social protection, wage standards, financial education, reintegration programs at welfare fund administration para sa migrant workers. Napagkasunduan din ng dalawang opisyal na bumuo ng Joint Technical Working Group para tukuyin ang mga prioridad na larangan ng kooperasyon at ihanda ang posibleng labor cooperation agreement sa hinaharap. Mas pinadadali at pinabibilis na ngayon ang proseso para sa mga balik manggagawang OFW sa Saudi Arabia matapos ihayag ng Migrant Workers Office o MWO Jeddah ang paglulunsad ng bagong online verification system para sa employment contracts. Simula May 10, maaari nang gamitin ng mga OFW sa ilalim ng MWO Jeddah ang Online Employment Contract Verification System o OECVS para sa online verification ng kanilang employment contracts. Layunin ng bagong sistema na mabawasan ang abala at mabilis ang proseso ng contract verification sa pamamagitan ng mas guided na online submission at email updates para sa mga aplikante. Maaaring bisitahin ng mga OFW ang portal na dmw.dataflowgroup.com sa araw ng launching upang makapag-register at makapagsumite ng kanilang online requirements online. At yan po ang mga balitang DMW sa linggong ito. Onin? Maraming salamat, Jel, at natuntawan ang ilang mga balita kaugnay ng ginagawang ASEAN Summit 2026. 3 araw po na naging sentro ng rehiyon ng Cebu ang pagdaraos ng ika-48 ASEAN Summit at kaugnay na pagpupulong mula May 6 hanggang May 8, 2026. Pinamunuan po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tampok ang temang Navigating Our Future Together na naglalayong palakasin na ugnayang pang-ekonomiya at seguridad sa rehiyon. Dumalo po ang mga lider mula sa 11 kasamang bansa, kabilang ang Timor-Leste at mga dialogue partners. Tinalaki din po yung pagbangon mula sa pandemya, seguridad sa karagatan at pagsusulong sa digital technology at green energy. Mahigpit ang pinatupad na seguridad ng militar, ng pulisya at ng mga emergency services. Idineklara rin ang Special Non-Working Day sa Cebu City, Mandaue, Lapu-Lapu at Cordova upang matiyak ang kaligtasan at maayos na daloy ng summit. At nakakatuwa dahil na nandito sa ating bansa isinasagawa ngayon ng ASEAN at inaabangan ito ng ating mga kababayan, of course, unang-una na tayo mga Pilipino and yung mga katuwang nating mga bansa dyan mismo sa ASEAN. At napakalaga ng pinag-uusapan dyan at tinatalakay sapagkat ibig sabihin ay lahat tayo ay aware sa mga nagaganap sa ating paligid at lahat tayo kumikilos para maisayos anumang mga problemang nalilikha ng mga ganyang usapin. Halimbawa dyan yung pagbangon mula sa pandemya, yung seguridad sa karagatan at pagsulong sa digital technology at green energy. Oo, 'di ba nakakatuwa din yung topic, 'di ba? Yung tema ngayon ay navigating our future together, tama ba? O, tama. At ang mga kababayan, inaantabayanan din natin dahil anytime sa mga susunod na oras na ito, ilang minuto siguro, magkakaroon actually ng press con, 'di ba? So antabayanan niyo po 'yan dito sa ating istasyon, of course, ng Radio Pilipinas 1. At yung iba't ibang mga usapin ng ASEAN countries matatalakay sa pagkakataong ito. Tama ka. At ilan sa mga magiging bahagi pa rin ng pag-uusap sa pagpupulong na ginagawa po ng ASEAN, yung iba't ibang mga halagang kaganapan na lahat tayo may pakialam. At isa sa mga namumuong ganyang usapan, yung tungkol sa tinatalakay pa rin problema sa gitnang silangan, lalo na yung ano yun?
yung krisis sa pagitan ng Iran Oo. at ng Israel. Yes. Ngayon din yung di umano ipakikialam ng Estados Unidos sa usapin ng dalawang bansa ngayon. But anyway, lahat yan ay pinag-uusapan din ngayon. At syempre, of course, bilang chair, isinusulong po ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., unang-una na dyan, of course, ang ekonomiya at seguridad sa pagkain. Ang kapayapaan, at syempre, ang ating karapatan at kalayaan, kasama na dito yung enerhiya at proteksyon sa mga mamamayan. Di ba? Alright.